Mga kababayan, may shinare si Channel 167 na link sa amin. Paki-follow po ha, paki-subscribe si Channel 167 sa YouTube. Search nyo lang, Channel 167. Yung logo niya is gold na may nakasulat na 167. May shinare siya sa amin na link and pinakinggan ko and I would agree na parang naniningil na si VP Sara ng pag-endorso niya kay Amy Mangga. Itong Amy Mangga na to, ano talaga no? Desperada. Tatlong beses nag-ikot si VP Sara sa Maynila and sa una, sumulpot siya, gate crasher, di ba? Sumulpot siya, nagulat si VP Sara ba't nandun? Okay? Sino ang binira doon ni VP Sara? Yung Valeriano yata, yung boses Kiki na kongresista. Sa pangalawang gabi, si Chihuahua ang kanyang binanatan, si Snow White daw, no, na salaksakin ng apple sa lalamunan hanggang mamatay. Uy, may update doon. Tamo, hindi ko na naman na-vlog. Bukas vlog ko, may update doon. At parang may sign na, doon makikita natin na may sign na magkakaroon ng dayaan, mga kababayan. Ngayong May 12, huwag kayong pakakampante. Magkakaroon ng dayaan. Gawan nyo ng paraan na ma-discover kung dadayain ang inyong pagboto. So, pangatlong punta ni VP Sara, that was last night, binirabira niya si Boy Dila, si Bienvenido Abante Jr., no, na nakalabas ang dila, may picture pa yan na nakahubad na may hawak na baril, nakaganon, na mamahalin ang relo, tapos ang gaganda ng kanyang mga resort, mukhang namayagpag, mukhang tiba-tiba. Pastor yun pero naglalabas ng dila, binira ni VP Sara, tatlong kongresista na. Kanina, nasa Carcar Cebu ang Vice President. Sa dalawang pagpunta ni VP Sara, remaining 2 days ng pag-ikot ni VP Sara sa Maynila, hindi nakabuntot ang Mangga. Sa unang pag-gate crash niya sa rally ni Isko, walang choice si VP Sara kundi ipakilala si Mangga sa crowd, di ba? Sa pangalawa at pangatlo, doon kay Apple, doon sa baluarte ni Apple Nieto ba yan? Magiging baluarte. Doon sa baluarte ni Chua at saka ni Benny Abante, ay wala si Mangga. So, hindi naman inendorso ni VP Sara na, ay boto nyo si Mangga. Wala nga lang dito. Aba, kanina bumuntot na naman sa Carcar Cebu. Desperada, right? So, walang choice si VP Sara. Nasa entablado si Mangga. Inendorso na rin niya. Pero, may halong paniningil ang pangalawang Pangulo sa kanyang parang nayamot. Sa tingin ko, nayamot si VP Sara. Dito na naman tong Manggang ito. Alam mo, nakakaalibad-bad yung ganyang tao. Yung ganyang kaibigan, kung kaibigan man. Parang nagmamanman talaga. VP Sara, learn from your mistakes, ha? Alam mo, nung 2022, sinusubaybayan ka ni Tamba. In fact, si Tamba, yung campaign manager mo, inoobserbahan niya ang galaw mo, inaaral niya ang galaw mo, at ang mga strategies mo. Kasi alam ni Tamba na kung tatakbo si Tamba sa 2028 at kung kaya mo pang tumakbo, magkakabanggaan kayo. Baka nga may selos pa si Tamba kasi gusto yata ni Tamba na maging vice president ni Ngiwi nung 2022. Ang kaso mo ay ikaw ang kinuha na katandem. Oh. So si Mangga buntot na naman kay VP Sara sa Cebu, no, 'di ba? O kaso mo si Mangga hindi masyado siyang bihasa sa wikang Cebuano, sa dialektong Cebuano or sa salitang Bisaya. Kaya naman may napansin ako, binisaya talaga yata ni VP Sara para hindi masyadong maintindihan ni Ivy yung mga sasabihin. Kahit pa may dugong Bisaya si Mangga, dugong Waray naman yan, di ba Waray yata ang nanay niyan? Or Cebuano or whatever. 'Di ba? Si Emil Dific, hindi naman niya naaral ng gusto ang mangilan-ngilan lang, no? Gamay lang kaayo ang iyang naibawaan nga kuan na binisaya ba. So sa Carcar Cebu, dumating si VP Sara. Nga pala, kumusta yung mga double agents na sinisiraan si Governor Pambaric 4? Ang magiging kalaban ni Wakwak ng Cebu. Di ba may Wakwak dyan sa Cebu na maldita? Inendorso ni VP Sara kanina si Pambaric 4, kumusta? Bookingan, ang daming nabubuking, ang daming ahas. Tanggapin nyo ang katotohanan, maraming ahas sa baluarte natin. Inendorso ni Ma'am Hanilet, inendorso ni VP Sara, approve kay Tatay Digong si Pambaric 4 ng Cebu. Dahil yung murag wakwak nga bayhana diha sa Cebu, nga maldita,
Nga ang lala-lala ng retoke, murag aswang man na siya, 'di ba? Yang nang bubunot ng microphone pag nagagalit, oh. Sinampahan nila ng katakot-takot na kaso si Pambari 4, 'di ba? Si Pambari 4 kaibigan niya nung namatay na si ano, si Doc Rowena Burden. Si Doc Rowena Burden at si Pambari 4, Team Maldita 'yan. Merong Team Maldita ang tinatawag mga kababayan, mga kababaihan nito na supporters ni VP Sara. And ang alam ko si yung namatay na si Dr. Rowena Burden, may balak yung tumakbo nga lang at ewan ko kung ano nangyari. Nakulong and then few days nung mai-release namatay of heart attack. Malay nyo nilason niya. Or pinainom ng ng Valium or ng pampakalma, muscle relaxant or whatever. Eh humina ang puso, di tigok. May something na nangyayari diyan sa Cebu. At eto nga po inendorso ni VP Sara kanina si Pambari 4. Uploaded by Mangga ang video mga kababayan at pakinggan po natin. Ay, unsa man siya, plasya may. Let's listen to the Vice President at unawain natin, namnamin natin kung paano niya sinisingil si Mangga. Okay? Naanin ni si Senator Amy Marcos. Nagsulti ako nga si Bongbong dili kana siya si Amy. Pareho ra gud na og si Digong dili na siya si Inday Sara. Lahi-lahi, lahing tao, lahi-lahi ang tao, lahi-lahi ang batasan, lahi-lahi ang prinsipyo, lahi-lahi ang pagtuo. Dako kayo ako ang pasalamat. Okay, cut muna natin, no? So, nasabi na raw ni VP Sara na ibang tao si Amy, ibang tao si Bongbong. Iba't iba ang pagkatao, iba't iba rin yung pagtuo, so paniniwala, right? Pagtuo. Oh. So, porke nga ibang tao, malamang hindi ang kasalanan ni Bongbong Marcos ay hindi kasalanan ni Amy. May naaalala kayo sa ganyang linyahan mga kababayan? Di ba nung nangangampanya si Ngiwi, ang sabi ay ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak? I have nothing against VP Sara here. She has a point. But this is similar to sinabing ang kasalanan ng ama hindi kasalanan ng anak. So tanggap at inamin ng pamilyang Marcos na may kasalanan ng kanilang ama. Pero hindi raw yung kasalanan ni Bongbong Marcos. Ay oo nga, hindi kasalanan ni Bongbong Marcos yung mga nagkandamatay noong panahon ng tatay niya ang nakaupo, yung mga nanakaw noon, pero mas malala ang kanyang pinagagagawa kaysa sa ginawa ng tatay niya at magulang niya noon. Agree? Let's continue. Kay Senator Amy Marcos, tungod kay giablihan niya ang pag-imbestiga kung giunsa pagkawat dinhi sa Pilipinas sa atong pinakamahal nga President Rodrigo Duterte. Daghang kayong salamat, ma'am, sa imong investigasyon. Pasalamat po ko kay Senator Amy tungod kay iyaha kong ginasuportahan sa pagpauli. Kinahanglan ibalik nato si Pangulong Duterte. Bring Duterte home. Okay, so nagpapasalamat this is VP Sara being grateful, okay? Kasi syempre, may ginagawa naman yung isa, no? Ginagawa ng paraan na maimbestigahan kung sino ang may kasalanan. But I think has been delaying the result of the investigation kasi syempre media mileage. Hindi pa niya tinutumbok kung sino ang salarin. Eh si Attorney Glenn Chong nga nalaman kung sino ang salarin. Sino raw? Sabi ni Attorney Glenn Chong, si Ngiwi at saka si Tamba, medyo nag-aalangan kung itutuloy yung pagpapakidnap kay PRRD. Ang talaga raw na nag-push niyan ay yung babae through E.S. Lucas Bersamin and Marbil.
Dahil nga kahit wala sa Pilipinas yung babae, mukhang nagkaproblema sa US at may namatay na kasama doon, may binitbit tapos namatay doon, ano ang ikinamatay? 'Di ba? So siguro nga para mapagtakpan yung nangyari sa US ay ang nagdesisyon ang babaita na madaliin ang pagpapakidnap kay Tatay Digong. Tamang-tama, pauwi ng Pilipinas, galing kong minadali eh. Bakit minadali mga kababayan? Yan ang tanong. Habang 'di ba nagkataon, nabalita yan, may namatay, na binitbit yung ahas na yan sa US. Yung dala-dala niya doon sa entourage na wala namang official function at hindi naman yata trabahong panggobyerno yung paggagala ng ahas na yan, namatay. Para hindi masyadong mapabalita yun at mapag-usapan, mukhang yung pagpapakidnap kay PRRD yung diversionary tactics or whatever, kung ano man yung tawag. Kasi kapag may nangyayari hindi maganda mga kababayan, meron din silang ginagawang another eksena para mapagtakpan yung kahihiyan nila. Let's continue. Bring him home! Bring him home! Bring him home! So Pambari 4 is also up on the stage and ito ang si Mangga, 'di ba? Feeling hero ngayon. At least biro mo yun panahon ng kampanyahan, tapos na yung 'di ba? Campaign period na, wala na mga session sa Senado, biglang nakapagpa-session. Si Mangga, ang bilis niya nakalikom ng mga ebidensya, ng mga videos ng pagbitbit kay PRRD, 'di ba? Pati yung ang bilis niya nakaproduce ng mga gagamitin sa hearing. So, I think ginrab niya yung opportunity para siya ang magmukhang bayani at tagapagligtas. Let's continue. Bring him home! Nasa iyo ang boto namin, Senator Amy Marcos, dahil ikaw ang magdadala sa kanya pauwi galing sa The Hague, pabalik ng Pilipinas. Ang ako ang pasalamat sa ato ang mayor sa syudad, sa Lapu-Lapu City, si Ma'am Paz, Mayor Paz Radaza. Okay, dito sa video na 'to mga kababayan, binanggit din ni VP Sara na Salamat, Mayor. ibibigay namin ang hiling mo or ang gusto mo basta't pauwiin mo lang si Tatay Digong. Okay? Pakinggan niyo 'to mga kababayan. Wait na. Eto. And then i-translate natin. Ngayon sa iyaha, naihatag nato ang buto nato sa iyaha. Basta lang, ibalik niya si President Duterte Binti. Kaya na siya, basta suportahan nato siya sa iyahang kinahanglan buhaton. Let's listen again mga kababayan. Atong ngayon sa iyaha, naihatag nato ang buto nato sa iyaha. Basta lang, ibalik niya si President Duterte Binti. So tama ba ang pagkakaintindi ko mga kababayan? Ibibigay natin ang hiling niyang boto basta ibalik lang niya si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Amy, 28 na dyan sa Pilipinas, you only have 14 days, 15 days bago ang eleksyon. Ang tanong, kaya mong pauwiin si Pangulong Duterte bago magbotohan? So, ang mangyayari nito, magbibigay tayo ng boto or kayo, ibibigay nyo ang boto nyo dahil hinihiling ni VP Sara na iboto si Amy. Ibigay daw ang kinakailangan ni Amy boto, basta't ibalik lang si PRRD. Mauuna tayong boboto bago ang kapalit? Kumilos ka ASAP, Amy, but I doubt na gagawa yan ng hakbang or another hearing. Hindi na rin kasi niya mayayaya kaagad, 'di ba, ang mga resource persons, lalong-lalo na ang mga senador at yung ibang mga tumatakbo. Kasi nga,
kasagsagan na ng kampanyahan, 2 weeks na lang ang natitira, botohan na. So, mukhang malabo na magkaroon ng another hearing, 'di ba? Para imbestigahan kung sino talaga ang salarin. Alam naman na ng lahat kung sino ang utang. So, ano mangyayari dito pagkatapos ng eleksyon, saka na lang ang magpapahiring si Mangga? Ganon, tapos na ang botohan, saka siya, baka tamarin yan. Kung nanalo na yan, 'di ba? Kailangang umupo ni yan ang ano kailangang umupo ni Mangga. Medyo tuso si Mangga dito, mga kababayan Parang ang kondisyon ay kung gusto niyo na magkaroon ng continuous hearing para Sara, kung gusto mo na may hearing, parang dapat nakaupo pa rin ako sa Senado. Kung wala ako sa Senado, sino ang magkakandak ng hearing? In a way, parang parang hostage si VP Sara. Kasi, wala desperate na rin Sino? Right? Kahit nakadugo yan ang nagpabit-bit, right? Kahit kadugo yan ng nagpakidnap, isa yan lang sa nangangakong tumulong, ewan ko anong gagawin ni na Bato, ni na Bongo, kung sino-sino pa. Sino pa ba sa mga senador? Kung sakasakali, ang Duterte kaya magkakandak sila? For sure, magkakandak kung may papanalo natin. Pero ako na po nagsasabi sa inyo mga kababayan, kung lulusot si Mangga, may malalaglag sa Duterte. Karibal pa rin ng Duterte sa boto si Mangga. So ang tanong, iboboto nyo si Mangga o hindi? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.